Alam niyo ba guys, may story time ako kay Ate Jo. Nagtampo kami ni Stako kay Ate Jo that night. Kasi nagruleta kami, ganito kasi ginagawa namin. Nag-wheel of names kami kapag kailangan namin magdesisyon kung sinong members. Para fair, alam mo yun, para hindi kami magtuturo na si ano na lang, mag-wheel of names kami para fair. E di nasa condo. E di syempre, pag kukunin mo yung order, sino kukuha ng order? Bababa ka pa, pupunta ka pa dun sa entrance, tatawagin mo pa si kuya. Alam mo yun, maraming gagawin eh. So, nag-wheel of names kami kung sinong bababa. Dalawa na pag-desisyonan namin. Yung unang turo ng wheel of names, kay Ate Jo. Tapos yung sumunod, tawa-tawa ko, ha, si Ate Jo. Pero yung pangalawang naturo ako. So kaming dalawa yung nakatoka na bababa. Pero, sinadya niya to like pinlan niya lahat ng to. Nung andyan na yung order sa baba, siya na yung maliligo. Like, di ba, it sounds so, ano nga yun? Anong term nga yun? Maduga. Ano nga yun? Ayan, very sus. Very, very madaya ba? Like, andun na yung order. Like, sabi niya, Tiayo, huy, baba na yung bababa. Sabi niya ganun. Si Maharani tumakbo sa CR. Tapos edi, ang tagal na lang nag-decide ulit. So, nag-wheel of names ulit si Stako kung sino kasama ko. Kasi, hindi ko kaya buhalin yung lahat mag-isa kasi ang dami na in-order namin. So, ang unang naturo kay Ate Aya. Kaya pala, hindi pa kumikilos si Ate Aya. Like, nandun lang siya sa lababo. Akala niya nagjo-joke ako na siya yung kasama ko. Pero hindi, sa kanya nga naturo. Sabi ko, Ate Aya, tara na, ang tagal mo. Sabi niya, ako ba talaga? Sabi niya, hindi, nagluluto ako. Kasi nagluto siya yung fries. Kasi gutom na ibang girls. Tapos, hanggang sa naturo sa ibang girls, pero yung ibang girls, syempre, ayaw nila kasi nga si Ate Jo naman talaga. Tapos sabi ni Stako, ako na mababa, ako na. Sabi niya gano'n. Sabi niya, lagot talaga sa akin yung babae niya paglabas niya. Kanya gano'n. So, kami dalawa ni Stako baba. So, pagkakuha namin ng order, ayan, kinuha namin yung order, tapos bakit ako ng elevator. Sabi namin niya, Stako, huy, magtampo tayo kay Ate Jo, like legit, magtampo tayo, wag tayong tumawa, ganun. Sabi ko naman, sige, oo, kasi sa totoo lang, kung ako nasa position mo, Stako, magtatampo talaga ako. Ginaslight. Ayun. E di nakapasok na kami, ganyan. E di lapag na ng foods, ganun. Tapos na siya maligo. I mean, the usual Ate Jo, madaldal, ang dami niyang jokes na walay naman. Tingin na kami ni Stako, gagawin na kami. We're not pansining her kasi she deserves that. Takbo pa naman sa CR siya nakatoka. So, yun. Tapos, syempre, napansin niya na hindi ko pinapansin. Sabi niya ganun. My God, the acidity of her to get mad at me and Stako for not pansining her. My God. So red flag, not so Maharani of her. Ayun. Yun lang naman. Tapos okay na. Gawin ng tricycle, apat-apat. Tapos nakikita ko nag-video si Ate Jo. Video na kami, tawang-tawa. Hindi ba yung nakita yung tsura niya? Mas nakakatawa yung tsura niya, be. Tawang-tawa siya sa amin. Normal lang naman yung tsura namin. Nakasakay ng tricycle. 3 sa loob, 1 sa likod. Sila ko, 2 sa likod. Di kawawa si kuya. Natin ba nag-drive si kuya? Nakaganoon na siya, Hindi ko ba alam. Sila, di nila kaya umupo dun sa maliit. Si Ate Aya nga dun sa maliit, siya pinakamatangkad eh. Unahan kasi yan. So, nasa loob, ako nauna na ako. Hindi na ako sa normal na upuan. Katabi ko si Mix. Tapos, si Ate Aya, oy! Sabi namin, first time mo ba, be? Sumakay sa maliit? Sabi niya, oo. Sabi namin, deserve. Experience mo yan. Hindi laging bunso lang dyan sa maliit. Kasi be, ako lagi doon. Ako lagi doon sa maliit na upuan pag na-tricycle kami. Ewan ko ba? Porkit di ako matangkad. Ang obvious naman ni Ate Jo na yan. Tapos yung here, mag-line na kami. Sabi niya, last song na namin vlog. Yun ba yung sinabi niya? Basta sabi niya, hi, this is our last song na ganyan. Ano yun? Parang, tapos yung reaction pa niya, hala, vlogs, I'm sorry, pero basta ganyan kemi. So, pag ako niya, wish mo naman, ganyan kami. Tapos, sinasabi ko na lang, tara, thank you na tayo, tara, 2, 3 na, 2, 3, 2, 3. Ang dami pa niyang ebas.
babaeng yun, si Ate Jo, ang dami pa niyang ebas. Hindi na siya dumiretso mag-tutory. Thank you po. Ang dami niyang sinasabi. Yes, Blue, thank you so much for coming. Ganyan, we really hope you enjoyed. Ganyan, we see you tomorrow. Pipap ko. Mag-tutory ka na, mag-tutory. Ayan. So, ayan na. 2-3. Thank you po. Bye-bye. Ending namin 5 p.m. Kasi ahead ng 3 hours ng Australia. Buti na lang. Si ate ba literal na touchdown? Ewan ko talaga paano nangyari yun. Like siguro napatid siya. Tumba siya eh. Tawang-tawa ako talaga. Kasi nga Blooms, bad mood na ako noon. Actually, hindi ako na-expect na Blooms na maghihintay. Kaya ako bad mood. Kasi maleta ko nasira. Maleta ko nasira. Sira maleta ko. Actually, Sydney pa lang eh. Sydney pa lang sila na siya. Like nakita niya yung maleta ko nakarap. Pinarap ko siya kasi natakot ako na baka pag hindi ko siya iparap, pagdating ko ng Pinas sa kabuluwak na yung maleta ko. Kaya yun, bakit nasira? Di ko alam. Pagdating mo ba, paalalahanin ko, umiinit ang ulo ko. Kasi bago pa lang yun eh. Alam yun, bago pa lang yung malitang yun eh. Anyways, nasira. So, ang hirap niyang i-push. Like, hindi straight yung ano niya. Like, pag ganun, pag i-push mo, ang hirap i-push kasi nasira na yung sa ilalim. Eh, dahil, medyo budget pa ako ganyan. Tapos, ayun, natumba sa atin mo. Grabe tawa ko. Yes, napasaya ako ni Ate Maloy. Kahit wala sa plan na yung pasayahin ako. Sunod yung Blooms. So, thank you, Blooms. May isa ako nakausap. Galing pa raw siya yung Laguna. Sabi ko, sa utak-utakan ko, ganyan ba kami ka-worth it makita? Kasi may Laguna pa siya, babe. Pero ayun. Thank you, Blooms. Na-echo daw tawa mo. Sorry. Ay na, ito na. Tumakbo na kami. Tapos, ito, and meron kasing road na pa ganyan, pa Chocolate Hills. Pero, ang road namin 3K, parang dire-diretso siyang ganyan. Wala akong sound? Okay, meron. Dire-diretso ganyan. Ayan, takbo kami. Noong una, like, ang best namin, Bini. Tumatakbo kami, hindi jog. Takbo talaga. Si Mix kasi, nahabol namin. Mix talagang yun. Ayan. Ayan, takbo kami, ganyan. Pagod na kami, di ba? Tapos may U-turn na nakagay, 3 kilometers, parang U-turn. Tapos sabi namin, isa pala yung 3K, ang bilis. So, ang mindset ko, kaya namin to i-jog, kaya namin to i-diretso jog. Kasi ang lapit na, like pag ganun mo, kasi na yun na yung location, doon na yung show. Hindi pa pala, be. Pagka-turn namin ganun, gumanon siya, be, oh. Sabi namin, what's this po? 3K lang po kami. Pupunta pala tuktok ng Chocolate Hills, Ben, 3K. Sabi namin, oh my gosh. Oh my gosh. Akit kami ng Chocolate Hills, pagod na ako. Pagod na kami kasi na-use up na namin energy namin. Akala kasi namin hanggang dun lang. Ba't naman kasi may U-turn pang nalalaman? Sana, ang ginawa, 3 kilometers, U-turn, temporary. Parang ganun keme. Like, sana hindi nakalagay na yun. Sabi nakalagay na, example, 3K kilometer, 3K kilometer, 3K U-turn, part 1. Sana may ganun. Yung, masabihan kami na hindi na yun yung last. Meron pang isa. Yun, di ba? Part 1, episode 1, season 1. Kahit ano ba? Hindi, akit kami ganun. Kaya namin pagod na tayo, be. Huwag natin i-sacrifice to. Huwag natin i-sacrifice ang makeup kasi makukulas, may performance pa tayo. Papagod tayo. So, nakad na lang kami. Tapos yung pabalik na ganyan. Meron kasi nag-guide sa amin, like mga veteran natin silang runners or joggers. Tapos may lumapit sa amin na isang babae na veteran. Sabi niya, be, when I say you jog, you jog. When I say you run, you run. Pag ano kami, uy, ano to, may prank ba to? May camera ba dito, be? Ang saya-saya namin naglalakad. May coach, sabi namin, oh my God, Coach Mickey, is that you? Is that you? Pag ano kami, hindi kami, okay po, yes po, ganyan. Usap kami, ang kasama ko kasi si Auntie Colette, si Staku. Nag-batch kasi kami, nagkahiwa-hiwalay kami. Sabi namin, kung mahal na lang, bihi tayo. Example, sabihin niya, okay girls, run! Sabi namin, po? Ano po yan? Gagawin na lang kami. Sa after ng performance, eto na be, ATV. Alam niyo naman, di ba, nag-ATV kami. Diyos ko talaga. Kala ko masaya kasi nag-ATV na kami sa Dubai. Pero, ang dali lang sa Dubai kasi sa desyerto kami. So, ang smooth lang. Ang kalaban mo lang sa desyerto. Syempre, may mga ganun-ganun.
Parang pa-mountain. Basta may shape. Yun lang. Be, grabe yung ATV dun. Grabe yung mga bato, ang tutulis, ang lalaki, tapos yung dinadaanan namin putik, ang lalim. Pwede ka malunod. Charot lang. May arte ah. Pero basta be, ang lalim niya. Unti na lang talaga mabasa buong half body ko. Ganyan. And then, start kami. Ginaganda ka ng forma namin. Sa picture. Diyos ko, like, ako ha, my experience, ilang beses ako na-stuck. Ilang beses na-threaten ang buhay ko. To the point na pagkatapos ng ATV, nakaganyan na ako. Nakaganon ako, be. Sa pictures, ngiti-ngiti ako, di ba? Pero nung tapos yung ATV, nung papark na ako, patapos agad na ako. Nakaganon na ako, be. Sabi ko, what is this? What is this madness? I can't do this anymore. Like, this will be my first and my last. Kaya alam mo, takang-taka ko sa Mikaya, bakit doon pa sila tumilapon? Sa disyerto na napakadaling mag-ATV. Pero, doon sa Bohol, ang bilis ni Mika. Akala ata ni Mix race yun eh. Baka ang naano sa kanya race, kasi ang alam lang namin, fun lang eh. Si Aklabe, laging, layo. Gulat ako, late na ni Mix. Si Mix ba yun? Ano na siya sa kabilang dulo. Yung, memories. Favorite memories. With Bebe. Siya yung una ko nakita eh. Favorite memory with Bebe. Nung pa-debut. Nung pa-debut na kaming Bini. Kasi kami yung partner. Di ba nung debut namin, meron kaming parang by segment na performance. Tapos kami ni Bebe yung kami may duo. Sing and dance. Yes, yung cases. Ay, cases ba yun? Oo, tagu-taguan. Yan yung song namin. And naalala ko, kami yung lagi talaga magkasama ni Bebe kasi lagi namin siyang pinapractice. And every weekend, imbis na mag-rest kami, nag-training kaming dalawa. Kasi yan yung era na medyo rush na na pa-debut showcase na pero di pa namin tapos yung pyesa. Yun yung favorite memory ko with Bebe. Tapos after namin mag-rehearsal, pinagti-TikTok ko siya. Yun yung mga unreleased TikTok namin ni Bebe. Ang dami ko pinag-gawa sa kanya. Ayun, yun yung favorite memory ko with Bebe. Kahit wala si Coach Macho noon, nagpa-practice pa rin kami. Ayun, for the rehearsal. Oo nga, no, sige, at 160 ka, Timali. Thank you, Pao. Iba yung time kayo natin. Hindi po good memories yung cookies. Nasa bad side po yun ng memories ko. Grabe talaga yung lasa nun. Favorite memory ko with Ate Malo is yung recording namin. Like, mga this past few months lang. Pero limot na ko ang recording namin yun. Basta yun yung recording namin na 3 ata na record namin in a day. Cornstarch, baking soda. Sorry. Roar. Sorry. Okay, thank you. Cornstarch, okay, basta yun. So, basta 3. Hindi naman lahat for the album, pero mga iba, like, siguro, Coke. Alam ko yung sabi ko. Alam mo na pala yung Coke and mga keme-keme. Basta yun. Basta busy kami that day. So, alam mo yun, na-drained na kami nung gabi. Wala na masyadong magsasalita. Naghihintayin na lang kami kung sino nang magre-record, ganun. Tapos, magkatabi kasi kami ni Ate Maloy. Nakaupo kami sa loob. Tapos, alam mo yung mga filter sa IG? Wala, ano na kami ng mga filter sa IG, mga nakakatawa. Tapos tawa ko ng tawa. Yun, good memory ko with Ate Maloy. Like, grabe yung tawa ko that night na parang nawala yung pagod ko kasi mabilis akong patawanin. Ang bilis patawanin ni Ate Maloy. Nagpapatawa siya, nagpapatawa ako. So, ang saya nun. Kay Ate Aya, gusto ko yung sinakot to 170. Kay Ate Aya yung hindi ko alam kung ano meron that day. Basta napag-decide namin matulog sa taas, sa 3rd floor. Matulog sa taas, so nag-set up kami ng comforter doon sa terrace. May napaka-projector nun. Tapos kumain kami, nag-usap-usap lang, gano'n. Tapos yung ibang girls, natulog na. Well, late na rin naman na yun, kasi rest day naman kinabukasan. So, nag-create talaga kami. Ibang girls, natulog na, mga 12 a.m., di ba, late na nun. Kasi nga, dahil na pinag-usapan, ang mga 1. Tapos, natira kami ni Ate Aya na nakaupo lang kami, kwento kami. Check ko yung orasan nun mga magto 2 a.m. na nun. Pero nagkukwentuhan pa rin kami. Wala, handa na pinagkwentuhan. Feeling ko humaba siya kasi kapag may sinishare ako about sa life ko, meron din siya i-share na parang medyo related. Kasi kapag may narinig ako na medyo na-relate din ako sa sinishare niya, magkukwento din ako. So back and forth yung kwentuhan namin. Hanggang sa umaraw na. Be. Natapos kami mga 7 a.m. na ata. Mga 6:45 a.m. na, mga ganun. Nagulat lang kami na meron ng mga chicken, mga rooster na nag-aano na nag-take nila. Sabi na, oh my God, Dati Aya, may liwanag na pala. Ganun, yun talaga yung best memory ko, Dati Aya. Dun talaga makikita how comfortable I am with her. Na, ang dami ko nang na-share. Parang, alam mo yun, kasi si Ate Aya, isa sa mga hindi ko, siya yung last na naging close ko, kasi nga, siya yung last na pumasok. So, alam mo yun, wala pa akong gaanong
alam kay Ate Aya, pero that night, or that morning, ang dami ko nalaman, and I really appreciated her. Si Mix. Wait lang, siya ba favorite memory ko with Mix? Nung birthday ko, hindi nung, birthday ko, birthday sa Lubong, di ba? Nakwento ko na nag-birthday sa Lubong. Si Mix, nung birthday sa Lubong ko. So birthday sa Lubong, 12 a.m. na nun. Tapos, sobrang genia that night. Like, wala, natuwala ako kay Mix na sobrang saya niya that night. Na parang birthday niya. Like, Gina G, sobrang energetic ni Mix noon. Like lahat ng P-pop song, siya yung nagpe-play, lahat ng P-pop songs, sinasayaw niya, kinakanta niya. Tapos, that night din, may mga chika din siya. Alam mo yun, kasi nawala si Mix for ilang months din sa amin dahil nag-HIH siya. So, na-miss namin si Mix. So, that night, doon kami nag-catch up about her, about what happened to her life. Kasi, nung bumalik siya, wala kami masyadong time. Na alam mo yun, nagkakamustahan, pero hindi talaga yung mag-catch up na what happened. Kasi tagal din ng 2 buwan. Kasi parang pagbalik niya, diretso work agad siya diretso work agad kami lahat. So that night, at least meron kaming bonding. Hindi ko na nakwento, umiyak ako that night. Wala lang, natouch na ako na 18 ako. Now, we're really growing old. Hindi alone, kasi we're together. We're growing up together. And sobra akong na-emotional that night. Si Ate Jo, dami kay Ate Jo. Siguro, nung pagsamahin ko na sila ni Stako ipag-isa ko na sila ni Stako kasi kaming 3 yun. Okay lang yan. Nung KTX, that day kasi, sobrang haba ng araw na yan. I mean, isa kasi yan sa mga first shows na may nagsama-sama K-pop, di ba? Saka pa yun hindi pa super luwag. So, straight pa rin, mo yun. Tapos, umabot kami na hanggang gabi na nag-shoot. So, ang tagal talaga that night. That day, ang aga ng call time, nag-ayos kami, gano'n. Tapos, ang late namin natapos. So, parang yung utak namin, medyo lumilipad na that night. Parang hindi na namin, tricycle that night. Hindi na kasi performances, kasi naman ang boses ko. Hindi na kasi performances yung sinut namin. May mga sinut pa kaming games, spiel, so ang dami talaga. Like, more than 10 hours. Oh, sure ako more than 10 hours kaming nagtatrabaho that day. So, that night, alam mo yung, ang pangit kasi na sabog Pero parang ganun yung feeling na, medyo nawala na kami sa sarili namin sa, ang dami na, lutang! Sabaw, drained. Thank you, ang dami na recommend na terms. So yan, yung lahat ng yan, yung nararamdaman namin that night. May video ako, kaso nasa dati kong iPhone. Hindi ko na siya na-sync sa phone ko ngayon, so wala lang original video. Meron ako, malabo na copy. Yung video ko, ang dami namin ginawa. Nag-start siya, so nagpunwari kami host ng Magandang Buhay. Kasi di ba 3 yung host ng Magandang Buhay? Kasi niloloko namin siyang Mommy Jules. So yun ang name niya, si Mommy Jules, ayan, basta silang 3. Meron kasi kami audience, yung mga coaches namin, nanonood sa amin. Tapos nag-host kami, host kami na ikaw naman, Ma'am Shi Melay, kumusta ka na? Ganun. Basta yun, nag-joke kami. Tapos, umalis na yung mga audience namin. Hindi kinakta yung video. Ang video ko naman, PDB. Ang video namin, kunwari, nasa confession room kaming 3. Tapos, ang segment nun, pinatawag kami ni Kuya. Kasi nag-away-away kaming 3. So, pinagbabati kaming 3. Alam mo yun? So, kami sa confession room, kunwari. Kasi Ate Jo, hindi share. So, sabi niya na, I'm sorry, I didn't mean it. Parang gano'n, may accent. Ayoko, bawal ko yung sabihin yung context. Ano ba yan? Wala ko yung context namin. Hindi ko ba share sa public. Tapos, change ulit namin, kinat ulit namin. Sabi namin, gusto namin na may action. So, change namin ulit yung show. Naging Soko. Kasi favorite pala namin 3 yung, hindi ko alam kung 3. Basta ako, favorite ko yung Soko. Scene of the Crimes of Retzeb. Meron akong pinost Clip lang. Nakita niyo yung buhat namin si Ate Jo. Kaming dalawa ni Stako. Ako hawak ko sa paa si Ate Jo. Tapos, si Stako hawak niya sa kamay. Yun yung Soko. Na kunwari, basta may pinost ako, na kunwari si Ate Jo na kailangan ng emergency, mga ganun. So, bunuhat namin siya. Tapos, nagulat kami. May buhat-buhat namin tao, dinosaur pala. Ganun. Sobrang random talaga namin that night. Like, naging dinosaur siya. Tapos, bigla siya nag-roar. Tapos, syempre, binitawan namin. So, ginanon. Tapos, oh my God. Sabi rin kay Ate Kulot Bohol! Our whole Bohol experience was one of my best memories talaga. Kung trainee, for me talaga yung best memory ko talaga kay Ate Colette. Nakwento ko na yung nasa veranda kami, na nag-usap kami dalawa na hindi namin kaya kung matanggal. Yung talaga for me, kasi doon ko na-realize na shock, super deep na pala ng relationship na meron ko kay Ate Colette. Pero yun talaga, yung talaga, Bohol talaga. Yung polo rin nasa kanya, so hindi ko siya ma-review. Ang saya nung after party ng kasal, nila tita, tito. Nagkakaraoke sila, ganun. Hindi ko masyadong nagkaraoke ni Ate Colette. Like, hindi talaga, like at all, kasi nga, ma-recording, so, namin i-erase. So, sila na nagkakantahan. Tapos, ayun, kumanta yung kapatid niya si Tim. Basta buong Bohol, yun yung best memory ko with Ate Colette.
Parang sabi niya, why is the energy so down? Ganyan-ganyan, keme root. Pinag-open forum kami, be. Forced open forum. Forced. Hashtag forced. Open forum kaming walo. Upo kami, Indian seat. Tinanong kami one by one. Ikaw, what is she now? Why? What's in your ganyan, keme root. Like, do you have anything against any one of the girls? Ganyan. Parang goal ata ni Coach Mickey, magsampalan kami. Charis. Eh di ayun. May na-open up. Siyempre, mga na-open up yung ibang girls. Ako, wala. Wala naman. I'm problemless. I'm unproblematic. So, problematic yung iba. Hindi. Ayan nga. Open forum. Kaya may mga nag-open. Hindi, kasi si pinofil niya sa akin. Ganyan. Ganyan na yung mga girl. Hindi, kasi ganyan. Nibang nila ako, ganyan. Tapos, ganyan. Kakito. Yung bahala kayong mag-isip. Nag-iyakan. Di, lahat pa kami yung umiyak. Yung umiyak yung tatlong nag-open. Hindi, alam ba ito ng management? Pwede ko alam ng management kasi si Coach Mickey nag-open. Basta, ang lala no, iyakan kami na ganyan. Kasi actually, meron na ba lang nangyayari sa tatlong members? Tatlong members. May nangyayari na palang, ako, honestly, hindi ko to na-feel. Which is wrong, kasi parang hindi ako nakikiramdam sa paligid ko. Hindi ko alam. Basta tatlo silang members na, though may napapansin ako at those times, pero hindi ko alam na gano'n na pala ka-deep. Yung oh my gosh, may nangaaway na pala to, ganyan. May ganyan palang feelings. Hanggang sa dumami, patong ng papatong yung sinasabi, about dito, ganyan. Ayan, sobrang lala na. Ayan, silang tatlo. Kasi pag tinatanong kami ni Coach Minky, parang alam ba namin to, ganyan. Sabi ko, no coach. No coach. Nanginginig yung boss, kasi umiyak na rin ako eh. Hindi ko naman talaga alam na gano'n. Di ayun. As na bunso, na happy-go-lucky, na walang pake sa paligid, walang napapansin yung bata. Akala ko masaya lang kami lahat. May ganun na pala. Actually, ibang girls din, wala rin, nakaka-feel, pero hindi nga na gano'n siya ka-deep. Open forum kami, tapos ang nakakatawa, naayos naman. Naayos yan sa dulo. Pero may isa na syempre, may isang member na grabe siya. Syempre, sakto siya ng sobra. Okay na lahat. Okay na, naayos naman. Hindi, umakyat tong isang member. Tapos kami 7, nagkakaraoke na sa baba, nagkakantahan kami, ganyan. Tapos pinagkakwentuhan namin yan. Bakit nga tayo nagkaraoke? Like, kami din, bakit tayo nagsaya? Yung isang member nasa taas umiiyak. Like, ito sinasabi ko, ito yung pinag-uusapan namin nung nakikita Coach Ana. Nirealize namin, bakit tayo nagkaraoke, be? Pagkatapos ng open forum. Sobrang random. Like, gets ko naman na okay na ayos na finally na open up na. Pero ba't kami nagkaraoke sa baba? Actually, that day, ganun yung feeling mo. Ganun. Hindi ko na talaga alam. Ayun lang, nakakatawa lang. Nakakatawa lang. Pero at that time, at that moment, nung nangyayari yun, syempre, hindi siya nakakatawa na topic. Hindi namin to kayang i-share kasi, in a way, sa pinaka mabigat na away-away ng Bini. Pero ngayon nakakwentuhan namin kasi walang kwenta. Ay, hindi pala walang kwenta. That's so insensitive. Ang babaw. Parang ganun. Ang babaw niya na sumabot sa ganun. Pero syempre, we're still kids. Tapos yan yung time nag-i-start pa lang ganyan. Bini ko na nga. Yung poste ng Bini. Yung tatlong yun. Yung poste, yung tatlong main vocalist nag-away-away, B. Na-imagine niyo ba yung tatlong main vocalist nag-away-away, nagbibiritan? Hoy! Charot lang. Magkakantahan sila habang nag-away-away. So yung biyak sila tatlo. Yung ba lagi? Hindi. Ito yung time na nag-shoot kami for
showcase. Unang-unang showcase, Born to Win to. Hindi ito showcase ng strings. Unang-unang showcase. Bago mag-debut. Ako yung mag-official debut. Tagal na, kaya nga napagkwentuhan lang namin, naalala lang namin, pinakatawang-tawa talaga kami. Bakit kami nag-karaoke after ng open forum? Sobrang random. Sino yung umakyat? Si Ate Colette. Na-hurt siya eh. Na-hurt siya. Umakyat siya. Sabi niya, nahilo ko guys. Nahilo niya kasi grabe iyak ni Ate Colette eh. Pagka-akyat niya, sabi niya, nagtataka daw siya. Ba't daw nagkakantahan kami sa baba? Gulong, di ko rin talaga alam. May prod pa silang tatlo. Doon nga! May isa dito. Di ko alam kung ba ito mga pinag-share ko. Parang TMI na to. Basta may kinalaman din yung prod nila na yun. Ano yung kinanta nila? Ay, hindi. Biyaya. Biyaya. Kaya may inside joke na kami dun sa Biyaya. Sama-sama pa kayong tatlo, ha? Nag-away tuloy kayo. Naalala, kasi Blooms, may bago na akong kinakatakutan gawin. Takot na akong buksan yung bintana. Like, I'm scared. You know why? You wanna know why? Kasi be, like, kailan ba to? Meron kasi kami rehearsal the night before magpasikat. So, ang nangyari ng schedule ngayon, may training kami nung hapon, din umuwi muna kami ng kanya-kanyang kondo, then babalik kami ng gabi. Kasi gabi pa yung rehearsal kasi set up pa, ganyan-ganyan. So, ang ginawa ko pag uwi ko, hindi ko na kasi kaya yung lagkit and everything. So, naligo ako. Naligo muna ako, tapos nagtanggal ako ng makeup. Kasi naka-makeup ako kasi may shinipping kami content. Sabi, tanggal ako makeup, naligo ako, and then, nag-makeup na lang ako ulit. So, habang nag-makeup ako din, kasi everyday, kapag umuwi ako, binubuksan ko yung bintana for fresh air. Para makapasok ng fresh air, para hindi sobrang kulog dito. Sabi, nag-makeup ako. Tapos, may nag-sprint na flying ipis from the bintana. Like, akala ko, oh my gosh, from the bintana, like, woo! Manon! Tapos lumipad siya dyan sa cabinet. Andito ako sa kama, lumipad ko sa kama. Tapos lumipad siya dyan sa side cabinet, sa puti. That time, andito si Ate Aya. Dito si Ate Aya sa couch. Sa Ate ko sa kabilang room. Sa Ate Aya, hindi na umuwi ng, kasi ang layo pa niya. Hindi na siya umuwi. So, later na siya tumambay hanggang rehearsal namin. Takot din siya sa ipis, diba? Takbo ako, be. Like, oh my gosh, sumakit lalamunan ko yung sigaw na yun. Like, yung sigaw na yun, talagang sigaw ng natakot. Yan, sigaw ako. Babilisan, labas ako, punta ako sa sala. Sa Ate Aya, gulat ako, bakit? Sabi niya gano'n. Sabi ko, may flying ipis, ang laki. Sabi niya gano'n. Sabi niya, saan? Sabi niya gano'n. Takot din siya. Habang nag-uusap kami about sa ipis na yun, siguro mga 2 minutes kami nag-uusap. Biglang lumipad ulit yung ipis. Pero hindi namin alam kung saan siya lumipad. Nakita lang namin siyang lumilipad dito sa kwarto. Lord. Lumilipad lang siya. Ewan ko, nag-room tour ata siya. Siguro may kubo din siya. So, lumipad siyang pa ganun. So, akala namin Ate Aya, pupunta sa salas kasi nakabukas yung pintuan. Hindi ko nasara. Hindi pati siya takbo. Ang sarap ng higa niya sa couch. Sa charge siya. So, nakita namin lumipad. Sabay kami sumigaw. Ah! Sabi siya bigla, ganyan. Lumabas kami sa hallway. Like, labas na ng condo, labas na ng unit. Nandun na kami sa hallway. So, ayun, tawa ko ng tawa. Tapos hindi namin kinlose yung door. So, sabi namin, si Ate Colette, tawagin mo, Ate Colette, ganyan. So, sabi niya, Ate Aya nga, ayun, tawagin ko sa Ate Colette. Sabi ko, hindi, takot din yun. Takot din si Ate Colette. Sabi namin, wala eh. Tapos tawag namin siya. Nandun kami sa pintuan sa labas. Tawag namin siya. Ate Colette, di siya sumasagot. Tinawagan na namin siya. Tapos nung tumawag kami video call, sabi niya nasa, hindi na kemi. Tapos may ipis doon sa kwarto ko, sabi ko ganyan. Tapos tawa siya. Tapos pinuntahan niya kami sa labas. Tapos tinawag niya kami. Tapos kinuha na sandata.
Sandata, ang kinuwang sandata ni Ate Kulot. Ito kasi, kaya si Ate Kulot ang pumatay sa 80s. Out of the three of us, lahat kami pinakatakot. Ay, lahat kami takot. Pero ang pinakamay kaya lang talaga siya. So, wala siyang choice. So, siya. And yan, ang una na kinuha, yung walis tambo. Walis tambo. Sabi ko, ito, bigay ko sa kanya yung baygon. Baka kasi pag iwalis tambo lang niya, baka lumipad lang. Hindi niya, alam mo yun? E di ayan. Hindi pa kami pumasok ng unit ni Ate Aya. Like, nasa labas lang talaga kami ng hallway. Tapos, hinahanap niya. Hindi ko niya, hinahanap niya sa sala, hinahanap niya sa kwarto ko. Wala naman eh. Like, ang tagal niya naghanap. So, sabi ko, hindi yan dyan lang yun, kakalipat lang niya. Tapos, tinatawag niya ako sa lumipad. Hindi namin alam ni Ate Aya kasi tumakbo na kami. Tapos, wala. Sabi niya, wala. Umalis na yun. Tapos, ako nasa isip ko, okay. Nakalumipad na siya palabas kasi nakabukas pa yung bintana. Tapos, sabi niya, sige, wala na, ganyan. Eh, di pumasok siya sa kwarto niya. Si Ate Aya, humiga na. Ako, di pa rin ako makapasok sa kwartong ito. Di pa rin ako makapasok, Kasi nakabukas kasi itong bintana, di ba? Eh, hindi ko kayang isarado. Wala lang, natatakot lang ako. Sabi ko, Ate Kulot, pasara ngayon ang bintana, di ko kaya. Nauna, sabi ko, Ate Aya, sige no, sarado mo, ako din. So, alam niyo na guys ha, ang pinaka-ate ko na sabi ko lang sa Ate Aya. Hindi niya kayang isarado yung bintana for me. Such a disappointment. Sinisip ba siya? And ayun nga, anyways.